Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang layag mo'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang layag mo'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Pilipinas kong hirang.
Sa mapagpalayang gabi sa ating lahat mga kaibigan, ito po ang kawal ng inklusyon. Kawali ko din. Ngayon ay napapansin nyo sa ating banner na ito na ang huling dalawang episodes na mapapanood din sa Incluadio sapagkat kailangan din natin ng ating kailangan ko rin pasalamatan sa lahat ng mga nakikinig sa kawal ng inclusion page at pati na rin doon sa Incluadio. No? Ngayon, mga kaibigan, ang mga pinagdadasal natin ngayon ay tungkol sa tungkol sa huling dalawang episodes ng Kawal ng Inclusion ngayon na mapapanood sa pareho sa Kawal page at saka sa Incluadio. Dahil ko munang pasalamatan lahat ng mga nanonood ngayon ng Kawal ng Inclusion page sapagkat lahat ng mga sumusuporta at lahat na rin ng aking mga bashers. Maraming salamat sa inyo sapagkat wala akong pakialam kahit may basher ako or wala. Ang mahalaga, nagpapahiwatig ako ng pasasalamat sa inyo, mga kapatid at kaibigan. Sulitin natin ngayon yung huling dalawang episode. Hindi na muli. Pasasalamatan na rin natin. Ito dapat ang magiging episode ko sana today. Yung pasasalamatan natin si Vice President Maria Leonor Herona Robredo dahil sa mga relief operations na pinagagagawa niya sa buong mundo. Sa buong Pilipinas, simula ng bagyong Rolly, bagyong Ulysses, yan. At nagpaabot din yan ang tulong mula Kapikulan, Marikina, Rizal, pati na rin sa Cagayan. At bumalik siya sa Camarines Sur. Bakit ko kasi pinasasalamatan si Vice President Leni Robredo? Sapagkat siya lang ang leader na hindi namumulitika at walang halong issue kahit tirahin siya ni Duterte, ni Bongbong Marcos at ng mga kritiko ni Vice President Leni Robredo. Ang inaagam-agam ko sa mga DDS, bakit tinatawag na lugaw? Ganito. Yun yung troll time ng Nandaya. Diba? Yun ang mga ginagawang pandaraya, yun ang mga ginagawang pangluloko. At higit sa lahat ng mga pagiging kawal, pagiging ako'y nagpapasalamat. Aminin ko mga ka-inclusion, hindi ako dilawan ako sa puso ko. Pero hindi ako tunay na Liberal Party supporter. Bagkus itong buhay ng kawal ng inclusion ay pakikibaka laban sa mga PWD ang hangarin ko. Bakit na ipasok mo ko ang politika? Sapagkat kasi ngayon, aminin ko na ang katotohanan,
Hindi kulang pa sa aksyon ang gobyerno at inuuna yung politika. Paano mo na nga nasabi yun na inuuna yung politika? Okay, base sa mga napapanood kong balita, kabilang na yung pinapakinggan kong isang podcast sa DWBL kada alas 12 ng tanghali. Pero isang jurnalista na veterano nagngangalang Walde Carbonell na talagang galit na galit siya kay Presidente Rodrigo Duterte. At tinawag pa nga niya itong inutil, stupido at traidor. Bakit ko na nga nabanggit? Sapagkat kasi ayun yung na-sense ko sa kanya talaga na kailangan talaga natin umaksyon. Tinatanong pa ba sa iyo kung walang kwen? Ang dami nagtatanong. Mayroong isa ako kritiko na nagtatanong pa. Ito ay talaga sakit ng ulo ko simula noong Huwebes ng hapon. Sinabi niya, bakit ko iniipit daw ang boses ko at bakit daw ko iniidolo si Walde. Alam niyo kung ano ang common namin ni Walde? Ang common namin ni Walde, pareho kami nakikibaka. Kaya lang, ako nakikibaka ko sa karapatan ng PWD at saka yung makikibaka naman ni Walde ay pakikibaka laban sa komunistang Chino. So ayan, yun yung yan ang number one. Pareho lang kami nakikibaka, kaya lang ako nakikibaka ako laban sa mga troll na nanto-troll sa PWD community. Samantalang si Walde nakikibaka siya laban sa komunistang Chino. Ano pa ba ang pinagkaiba namin ni Kawalde? Ang pinagkaiba pa namin ni Kawalde, mas matanda pa ako. Kasi si Kawalde ata mas bata. Mas bata sa akin. Uwi nyo? Kaya lang, si Kawalde mas lamang naman sa akin pagdating sa karanasan. Pero inyo si Kawalde, nag-hunger strike daw siya sa martial law. Ayun. Kahapon, winastos ako ni hindi hindi kagalang-galang at hindi ka yang sintuk si Tundan Ramirez. Okay, pasensya kasi nagkakaroon tayo ng background noises including the dogs. Ayan, ang sobrang ingay. Abangan nyo sa Biyernes, meron din akong maalagang sasabihin din
sa kawal ng sa The Ermitaño Show na pinag nila ka ni Tata Lino, ni Tata Anding at ni Tata Pino o Tata Pin. Wala yung isa nilang kapatid na si Tata Waldo. I don't know kung saan yun si Tata Waldo. Malalaman nyo baka siya ay isang foreigner. Anyway, mga ka-illusion, itong itatanong nila Tata Anding, nila Tata Lino at ni Tata Pin ay may kinalaman to kay Dishonorable John Dan Ramirez at meron din ako isang ibubunyag na dapat ninyong ikamuyan. Kung saan mapapanood, magbibigay na ako ng hint kung saan na mapapanood na yung One Inclusion Live Prime Time. Kasi sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Hanggang Friday na lang yung One Inclusion Live Prime Time sa Inclugadio. Kumbaga, sinusulit na rin yung huling dalawang episodes na yan. At ako ang makakatapos na ito, mga ka-illusion. Kaya dapat magpasalamat tayo kung ano yung dapat nating magagawa. Kaya yung mga ka-illusion, ito ay napapanahon na rin. Ito na siguro ang pagre-retiro ni Kawali sa pakikibaga. Baka kasi tumatanda na rin tayo. Marami na rin tayong kasalanan sa publiko at ang higit sa lahat, pasalamatan natin lahat ng mga taong naglingkod para sa pakikinig sa kawal ng illusion, sa kawal ng kaya nyo. Kung gusto man akong bugbugin ng ibang tao, fine. Basta huwag niyo akong huwag niyo akong lulukohin, huwag niyo akong pagtatawanan. Hindi ko naman kayo inaha. Pero dapat kayo, pag-isipan niyo maigi bago kayo magsalita. Bakit ko na sabi ito, yung paalam, yung bakit ako namamaalam? Sapagkat kasi, darong araw na ito, ida-anunsyo ko na ito na yung huling dalawang episodes na mapapakinggan ninyo sa Inclugadio. Nakakaiyak ang ka-illusion. Yan ang pili ng isang mamamayan Pilipino dahil nakikibaka ka, tapos tatanggalin ka rin pala sa Inclugadio dahil nga doon. Sorry ka lang ako umiyak ka. Kasi maano to, nalulungkot ako ngayong araw na to.
Ayan yung mga kaibigan. Kung gusto nyo pa rin ako mapakinggan sa Kawalang Inclusion, baka sa YouTube na lang ng Kawalang Inclusion lang kayo makinig. Baka tanungin ako ng ibang tao kung nasan ako. I-share nyo na lang. Nagkataon pa na ito yung Red Wednesday para sa mga Kristiyano. Kaya ako nag-red ng banner para pagkakaisa na rin sa mga Kristiyano. Okay lang ako, baka kahit isa. Kahit hindi ako okay. Ako malungkot na natutuwa na rin dahil nabigyan ako ng opportunity na pagsalita ng kawal ng inclusion. Pangalawa, hindi ako nagkulang na pakikilamang at hindi naman ako nakikipag-ano. Kumbaga parang ako ay grateful pa rin sa ka-inclusion team, sa HNI team. Para ito na ating sandalis ng aking pagpipitiw. Ang sakit dun. Kung sakaling magbitiw man ako at sabihin nila na talagang mag-ano. So ayun, mga kaibigan, i-download ko yung aking resignation na rin sa HNI at ako'y magpapasalamat na rin sa lahat ng mga tao na nakilala ko sa Hearts of Inclusion. Maraming salamat sa inyo. At saka sa mga nakagalit ko sa Hearts of Inclusion, magpasensya niyo na lang ako. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo sa huling episode ng Kawal ng Inclusion sa Ito Radio. Ako ang inyong lingkod, Kawali Coronel. Iniibig ko ang Pinoy PWDs. Maraming salamat. Ingat kayo.